Sa DENR ang atoang ang atoang project ambot ngayon dili na sa madayon, pero ang city always ready man ta and always willing man gyud ta to go through whatever process nga ilang i-require sa tua. Kay dili pwede nga permente magsigi ta tukod og landfill mapuno, tabunan na to, balhin na po ta, mag-abre na po tagwan. Kana nga I think the national government has enough money to invest on this. Total, naamatay grant from Japan, which is a very reliable, partner. The government of Japan naghatag og 2.5 billion o niya ang counterpart na supposedly si DENR ang muhatag. Pero gi-hold na nila, I do not know why, because they haven't really provided an explanation, a clear explanation of the situation. But anyway, we are still hoping and calling out DENR to pursue this project because, well, it's your job. So, unta makakuha na kay dili mahurot ato ang lugar magsigitag himuon atong landfill permanente. Partner na to ang Japan. The argument is, naiuban mo argue that Japan, kanang ginaingon nila, dili daw maayo or di daw na mao. But giadto naman nato na, kay na may uban idealistic kayo, moingon nga zero waste yun daw. Wala nga na, naginay byproduct permente. Kung kana zero waste, but pasabot ana katong byproduct at tong gi-process na waste, gidana to sa gawas di na zero na gid siya. So if it was moved to another location, gawas sa ilang jurisdiction or territory, mahimo gid mo zero waste, natural. So mo nang argument na nadunggan ako ana, pero wala naagi na byproduct permente. The goal is to minimize that. Through technology, kana mga WT that's running and proven to be effective in Japan, nga mabutang unta nato na dire. So DENR, ambot nimo. Wastewater management system ginakuan pa na. Ongoing na sa master plan ni JICA. Our ancillary services unit oversees the bantay dagat and river banks clean up. So sige nga po ta panghinlo sa ato ang mga kanal, sa ato ang baybay. So from July 2023 to April 2024, 350 volunteers have collected 22,161 sacks of waste. Ingana kadaghan ang kalat. Anyway, giingon ko na ganiha nga ngayon na mo patagag panlaban. Mahimo adto gyud mo gawas, labay niyo tarong. We also extended financial assistance in the total amount of 29,700,000 pesos sourced from our disaster funds to cities and municipalities across the country, maigog kalamidad. Establishment of early warning systems para na mga baha magid ang problema. Basta kanilang isod niyo sa una-una. Dili magyud naatas Pacific kaniyang Pilipinas, mao ning Pilipinas, Pacific Ocean na diha. Typhoon belt man gyud ta. Whether we like it or not, typhoon belt ta. So pag moingon kag kalamidad, di na nimo mapili. Di ka pwede mo ingon nga di ka mosugot og kalamidad. Di pwede mo matagna kung unsa ka grabe ang moabot o unsa ka hinay. Ang importante gyud ang preparedness og mga protocol nga gi-establish sa atong gobyerno parehaan ng early evacuation, tumanon gyud na para walay pawad-an o kinabuhi, madisgrasya. Pero in terms of
equipment, pag-abot sa disaster response manggod, ang Davao City Central 911 gi-induct na ta sa Hall of Fame kay di ta paapilon sa rankings. So ingana kanindot ang ato ang response system diri sa kay magsigi tag ka number 1 gi-induct na sa Hall of Fame. Subot pasabot kay bawo ta lisod na dako bagid ato sudad manggod. Transportation and traffic management. Kinanglan, musturya ko usab bahin ani, and I believe I talked about this during my last State of the City address. Congested yun ta. Congested ta, dagan pang kasod, nagkadaggan po ta, kaya itong mga anak, nanganak, itong mga, ang uban, lolo na, ba? Nanagan yun ta. So, natural yun na, nga makuwang na yun ang ato ang, makuwang na gid ang ato ang mga dalan. Pero pasalamat present karon ato duha ka congressman, pahumanay na ang bypass, pahumanay na ang coastal road sa ilang pagpaningkamot atong niaging administrasyon no nga. Layo ra gyud kayo ang road network kaniadto og karon. Mao gyud ako maingon. So ang mahitabuan kinanglan na to modernize na mass transport. Kana parehas ako giingon, baga kayo og politika, medyo minus ang nation building karon, particularly ato in relation to the administration. So I doubt nga butangan po na nila og kwarta gyud. So ayaw na lang kay mo og I do not want to be pessimistic, but I have to be realistic. Kay mao gina sitwasyon. Kay nagsugod na sa police, kay ilang pagmaniobra, wala may clear justification sa ilang mga ginapambuhat. Wala po'y clear justification kung anong dili nila ginabot nga no kwarta tong WTE. Wala po'y clear justification kung anong dili nila sudlang ato ang HPBS o High Priority Bus System para to decongest Davao City ang traffic dere. So, maghuwat gyud ta ani because we cannot afford it. But ADB was here and the President was here and signed the contract. Tanawon tani if they will fulfill their promise. But, like I said, let's be realistic. Di lang po kita pasobra, okay man ang optimism. But given this context, ayaw lang ko sa, but, anad ta, mga taga Davao. Gamay antos lang, total, buhat lang tagkaayuhan perme, makontento ra tayo unsa ta, simple lang ta. Uswag ra gyapon ta, watar ninyo maabot ra ng panahon. So scholarships mo ni akong ginapaningkamutan karon nga dungagan nato kay nindot kaayo sa na programa. Ato ang EBSO. So gina-offer nato mga undergrads na mga programs para karon postgraduates ng mga masteral, mga doctorate, i-offer na po nato na sa EBSO paningkamutan nato. So mohangyo ko sa City Council na mag-allocate yung tagkwarta diha kay aron kini mga tawhanan nga mapagraduate nato sa tuang mga scholarship. Manapoy mauli dire ug makatabang po sa tuang syudad pag-abot sa panahon. So 2024 to 2025 we already have 368 new STEP scholars. Kunya nakaproduce ta 3 summa cum laude, 17 magna cum laude and 16 cum laudes. This year EBSO has also produced 16 new physicians, doctors and 8 new lawyers. Congratulations ato mga kuan na naka-avail sa services o nakahuman sa atuang scholarship program. Ako motuo ko nga nindot kaayo ni nga butang ni kinahanglan i-expand gyud nato ni. Moy akong gusto. Side ana ang minumduman ako karon housing gyud.
mga relocation sites, aron maplastar tanan tao diri sa Davao, walay mahayay. Nabutay City College of Davao continues to provide free education to underprivileged Davaoeño students. For school year 2024-2025, 320 freshmen are entering the City College of Davao, increasing the total population to 640. So libre na, labi na dito sa mga kuan, itong walang-wala gyud ihatag nato na dito. Mo ni mga pinakamahusay na gyud kaayo ng mga bata nato unya pinakaluoy pod at the same time. So sila to'y mauna kuan gyud na sakto gyud ang screening diha. Sakto gyud ang screening diha. Ako hangyo lang pod sa mga ni benefit ani nga mga programa ginaohag nako tong mga tawo nga nakatiwas og eskwela. Base ganahan mo serbisyo ug motabang mo sa pagpadagan aning gobyernohan aning gobyerno nato maayo kay nga butang, and the Davaoeños will be happy about it. So local school board special education fund for fiscal year 2024, the special education fund was approved with an appropriated amount of 851,402,529.43 pesos. So, that translates to 40 infrastructure projects allocated. 9 ang humana, 8 ang ongoing karon. The local school board has hired 187 auxiliary teachers, 15 non-teaching staff. So, lagi na, ang infrastructure, kaya man, walay problema diha. Pero, ang gobyerno manggod, kada tuig na siya, natay annual budget. So, kinanglan, butang tag-kwarta. Pag butang na to og kwarta, mag-implementa, that will take another year. More or less, 6 months, siguro ang pinakapaspasan na. Dili po sa major, siguro gid kayo na project. So, ang akong point, kinanglan magbantay ta, ma-anticipate nato ang mga problema pag-abot sa quality education na mahatod nato sa ato ang mga kabatanunan. So importante diha labi na sa public schools, especially kanang overcrowded nato na mga classrooms. So nagabutang man ta. Ang problema ana nagaapas ta. So again, kung mahimo kay mo masigig kuan dungag og bata kanang kung dili pa kaya ayaw lang usa. The city government of Davao also congratulates our Davaoeño student athletes and student journalists for the remarkable performance in this year's Palaro Pambansa and National Schools Press Conference in Cebu. So, sa wakas, duha na lang gyud ka page ang ako ang kuan. Human na dagan kay pero kinanglan makibaw gyud no ani. So ang ato ang kuan, ato ang goal dire is governance should be inclusive. So tanang sektor, tanang stakeholders na ato dapat diri karon kinanglan mo makibaw kung asa na ta karon sa ato ang syudad. So kapit na ni. Davao City is Davao City because of the Davaoeños. The success of a city will always be defined by the character of its people. So, motong ginaingon ako ganiha, ay kinanglan, magbinantayay ta. Magbantay po ta sa atong kaugalingon, first and foremost. Kinanglan responsable ta o disiplinado yun ta. Tama ni. Bisag unsa pa kanindot sa atong mga balaod, unsa pa kadaghan, kung dili po nato tumanon, wala gihapon, matagak na gihapon siya sa wala. So ilado maginoon ta nga ang taga Davao disiplinado magid like buotan ang taga Davao, but we have to maintain that and we have to promote ang aning klase na mindset para sa matag Davaoeño. So kung makakita mo nga nay makalimot ana nga dapat kita disiplinado ug responsable para sa ato ang lugar, i-remind ninyo, wala may kaso gumuingon mo nga bay ayaw lang ana bay